Huminto ako sa harap ng factory at agad na lumingon sa kanya. Nanliit ang mga mata ko dahil ganyan na ganyan din ang sinabi sa akin ni Henry. Na huwag ko raw magugustuhan si Terence. Tapos ito naman siya at nag-uutos sa akin na huwag ko magugustuhan si Henry. Anong meron sa inyong magkapatid? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Wala ka nang pakiroon. Basta huwag mo siya magugustuhan. Kapag nagustuhan mo ang kapatid ko, aalis ako sa asyenda na ito at hindi ko tatanggapin ang negosyo ni Papa. At syempre, sa'yo nila isisisi ang lahat at makikita mo ang mama ko na malungkot. Kaya siguro naman susundin mo ako. Bakit parang pakiramdam ko binablackmail ako ng isang ito kahit na wala naman akong kasalanan na nagawa? Ayos bang kapalit na gusto ko? Nakangising tanong nito sa akin at itinaas pa ang kanang braso niya para ipatong sa sandalan ng upuan niya. Madali lang naman ang gusto niyang kapalit dahil kaibigan lang talaga sa akin si Henry pero hindi ko magets kung bakit ayaw niya na magustuhan ko ang kapatid niya. Ganun niya ba ako'y kinasusuka kaya ayaw niyang magustuhan ko ang kapatid niya? Ayos na ayos. Nakangiting saad ko kahit na nadidismaya ako sa dahilan niya na nasa isip ko. Huwag kang mag-alala kasi kaibigan ko lang kapatid mo. Mula high school kami. Matagal na kami magkasama pero kahit kailan hindi ko siya nagustuhan. Mabuti naman at nagkakaintindihan at sasabihin ko na rin sa'yo na hindi kita magugustuhan kahit kailan. Alam kong wala kang pake pero gusto ko lang sabihin para lang malaman mo na hindi lahat ng babae ay hahabulin ka. Umigting ang panga niya sa pagiging totoo ko sa sinabi ko. Nagkunwari ako na parang wala lang at bumaba na ako ng golf cart. Tara na, panganay na Martinez. Anyaya ko sa kanya pero nanatili siyang nakaupo sa golf cart habang masama ang tingin sa akin. Gustong gusto mo talaga na hinahamon ako? Seryosong saan nito sa akin? Ha? Wala naman ako sinabi na hinahamon kita. Magugustuhan mo ako at maghahabol ka rin sa akin. Tandaan mo yan. Para makita ko kung paano mo lululukin ang mga sinabi mo sa akin ngayon. Ngayon lang ako napagod ng ganito sa buong buhay ko. Isang araw pa lang kami nagsasama ni Terence kahapon pero parang naubos na ang pang isang buwan kong lakas. Alas 6 na ng umaga pero nakahiga pa rin ako sa kama ko dito sa mansyon ng mga Martinez. Alas 7 dapat umaalis na ako sa mansyon nila para magtrabaho pero ngayon parang lalagnatin akong bigla. Audrey? Napapikit ang mga mata ko dahil sa narinig kong katok mula sa labas ng kwarto ko. Si Henry iyon dahil kilala ko ang boss ng kaibigan ko. So sobrang pagod ko nga kahapon kasama si Terence, hindi ko na nakita si Henry kahapon dahil pag uwi namin kahapon ay dumiretso na agad ako sa kwarto ko dito. Audrey, gising na! Anya na sinabayan pa ng pagkatok sa pinto ko. Napipilitan na tumayo na ako sa kama ko dahil ayokong masabihan pa ako na ang kupad ko, lalo na kung kay Terence pa manggagaling. Lumakad akong papunta sa pinto ng kwarto ko kahit na inaantok pa ako. Binuksan ko ito at napasandal sa pinto ng kwarto ko. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong agad sa akin ni Henry at hinawakan ang buhok ko na tumatakip sa mukha ko. Pinahirapan ka ba ng kapatid ko, Audrey? Napailing ako sa kanya dahil baka mamaya girahin pa niya ang kuya niya. Hindi sila pwedeng mag-away dahil baka ito pa ang maging dahilan para mawala ng gana sa Terence at umalis sa asyendang ito. Isang araw pa lang pero mukha ka ng sabog na sabog. Ayos lang ako. Kunting test lang naman at nakakayanan ko naman ugali ng kapatid mo. Hindi pwedeng ganyan, Audrey. Gusto mo bang kausapin ko na papa at mama ko para wag? Mabilis na sagot ko at nawalang bigla ang antok ko sa sinabi niya. Hindi mo pwedeng gawin iyon, Henry. Ang misyon ko sa bahay na ito ay pasayahin ang mama nila at hindi pwedeng ako ang maging dahilan para mawala ang kasiyahan nito. Ayos lang talaga ako. Sabay na lang tayong kumain. Maliligo lang ako saglit. Saad ko sa kanya. Nakakunot-noo pa rin siya at mukhang ayaw sa sinabi ko. Alam ko naman na sobra-sobra ang pagmamalasakit ni Henry simula noong maging magkaibigan kaming dalawa. Ako lang ang babaeng hindi nagkagusto sa kanya kaya ako lang ang babaeng naging kaibigan niya. Ayaw kasi niya sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya tapos kakaibiganin siya. Audrey, alam kong kailangan mo ng pera kaya hindi ka makatanggi sa pamilya ko pero pwede naman ako makausap kila mama. Ayos lang talaga ako, Henry. Hindi mo kailangan mag-alala. Nakangiting sambit ko. Kitang-kita ko talaga kung anong pinagkaiba ng dalawang ito. Marunong mag-alala si Henry at nakikita ko kung gaano niya kamahal ang mga magulang niya. Pero si Terence, wala. Basta kapag hindi mo na kaya at grabe na ang ginagawa sa'yo ng kapatid ko, sabihin mo lang sa akin ha. Akong bahala sa'yo. Dagdag pa niya.
Kahit makulit ang kaibigan kong ito ay nakakausap ko pa rin naman siya ng maayos, lalo na't sobrang seryosong bagay. Yun ang maganda sa pagkakaibigan. Sasabayan ka sa biruan, tawanan at syempre sasamahan ka kapag nahihirapan ka. Minsan mas maganda na magkaroon ng kaibigan na lalaki kaysa sa babae. Oo, magsasabi ako sa'yo. Sige, maliligo na muna ako. Tumango siya sa akin at namulsa ang dalawang kamay niya sa black short niya. Sinara ko na lang ang pinto ng kwarto ko at napasandal ang ulo ko sa pader. Kaya ayokong napapagod eh. Nag-aalala lang si Henry. Napabuntong hininga na lang ako at naglakad na papunta sa banyo ng kwarto na okupado ko sa mansyon ng mga Martinez. Sana'y mawala ng antok ko sa pagligo ko. Binuksan ko ang pinto ng banyo ko at tinubad agad lahat ng saplot nang hindi nag-aabala na isara ang pinto ng banyo ko dahil alam ko naman na walang pumapasok sa kwarto ko ng basta-basta. Pinikit ko ang mga mata ko at naglakad papunta sa shower kahit na nakapikit. Kabisado ko ang banyo kaya wala ko nasasagi. Pinihid ko ang shower pabukas. Tumama sa mukha ko ang malamig na tubig at ang mukha agad ng panganay na Martinez ang bumungad sa isipan ko. Mabilis ako napadilat at napahilamos sa mukha ko. Bakit ko ba nakikita ang mukha niya nakasimangot kahit na wala naman siya sa harapan ko? Naguguluhan tanong ko at binilisan na ang pagligo. Ayan, mas lalong nawala ang antok ko dahil nagugulantang ako sa pabigla-biglang pagpasok sa isipan ko na isang panganay na antipati kong tipaklong ang ugali. Ugali lang dahil may itsura siya. Mabuti na nga lang at may itsura siya kasi ang pangit naman kung lahat na lang sa kanya ay pangit. Pagkatapos ko maligo, mabilis ako nagpunas ng katawan at nagbihis ng normal na isinusuot ko rito sa asyenda. Isang tank top para presko at pantalon. Siyempre ang bota ko na hanggang ibaba ng tuhod ko. Sinuklay ko ang basa kong buhok at tinayaan na muna itong nakalugay habang basa pa. Naglakad ako papunta sa kwarto ko at pinihit agad itong pabukas. Ay, kabayong bundat! Napahawak ako sa tapat ng dibdib ko at nalalaki ang mga mata sa gulat. Napatingin ako sa binatang nanggugulat sa puso ko sa bigla-biglang pagsulpot nito. Nakasando siyang puti at pantalon na itim na pinaresan niya ng botang katulad sa akin. Bakit ba nagugulat ka, Terence? Hingal na saad ko kahit na hindi naman ako tumakbo. At ang aga-aga mo yata ngayon. Tamad na tamad ako ngayong araw pero itong si Terence parang productive pa sa araw na ito. Hindi kita ginugulat. Malamig na saad nito. Kasing lamig ng mabango niyang hininga na tumatama sa akin. Halikan na. Ha? Halikan na? Maghahalikan tayo? Natatarantang tanong ko sa kanya. Nagsalubong na naman ang kilay niya sa akin. Tinaas niya ang hintuturo niya at dinuro ang noo ko. Ang sabi ko, halika na. Tara na, aalis na tayo. Pag-uulit niya pa. Bingi ka na ba o gusto mo lang akong halikan? Kinilabutan ako sa sinabi niya kaya lumabas na lang ako ng kwarto at sinara ang pinto nito na parang walang narinig mula sa kanya. Nagsimulang humakbang ang paa ko papunta sa pagkainan dahil ang kwarto ko ay nandito lang naman sa unang palapag. Papasok na sana ako sa pagkainan na magsalita ang amo ko ngayong araw. Saan ka naman pupunta? Napalingon ako sa kanya at sinalubong na naman ako ng blanko niyang mukha. Kung hindi blanko ang emosyon, galit naman siya. Pinaglihinga yata talagang isang ito sa galit eh. Kakain, bago tayo umalis. Inaantay ako ni Henry dahil sabay kaming kakain ngayon. Aalis na tayo. Parang galit na pagkakasabi niya. Hindi ko na siya maintindihan. Ang aga pa naman at pwede pa akong kumain kahit 10 minuto lang. Saglit lang naman akong kumain. Mabilis lang talaga. Aalis tayo. Di ba akin ang oras mo? Ako ang amo mo. Tandaan mo yan. Pagpapaalala niya sa akin na hindi ko naman nakakalimutan simula nang dumating siya rito. Sige, upapaalam na lang ako kay Henry. Saad ko na bigla na lang humakbang ang malalaki niyang binti palapit sa akin. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa ng hapitin niya ang bewang ko at hilahin palabas ng mansyon nang hindi ko man lang nasasabi kay Henry na aalis na kami. Aalis tayo nang hindi ka nagpapaalam, Audrey. Ang gusto ko susundin mo. Lahat na lang bawal sa kanya. Ang nagpit naman niyang amo at parang hindi mapapaamo ng kahit na sino. Pagkalabas namin ng mansyon, ang golf cart agad ang sumalubong sa amin. May mga ilang gamit at pagkain sa basket ng golf cart at hindi ko nalang pinansin iyon dahil baka si Terence ang naglagay noon. Binitawan niya ang bawang ko na laking pasasalamat ko dahil naiilang ako kapag hinahawakan niya ako ng ganoon. Walang kahit na sino humawak sa akin ng ganoon. Ayaw din makisama ng bibig ko dahil ayaw tumanggi sa paghawak sa akin ni Terence. Sumakay ako sa unahan ng golf cart at sumakay naman si Terence sa likod. Siguradong sasabog ang buhok ko kaya kahit masapay kinuha ko na ang panali ng buhok ko.
Kinumpol ko ang buhok ko at itatali pa lang nang biglang haltakin ni Terrence sa kamay ko ang panali sa buhok ko. Mabilis ako napalingon kay Terrence at sa kamay niya kung nasa ng ipit ko. Ano na naman ba yun? Mabango ang buhok mo. Huwag mo itali. Bigla siya nag-iwas ng tingin sa akin. Napahawa ako sa bato ko dahil sa pagpuri niya bigla sa akin. Ano kayang meron at ang lakas na loob niyong sabihin na ang bango ng buhok ko? At isa pa, babaho ang buhok mo kapag tinali mo ng basa. Ayoko nang mabaho. Dagdag pa niya. Napay lang ako dahil akala ko'y purong pagpupuri lang ang gagawin niya sa akin. Isa nga pala siyang panganay na kakaiba ang bunganga. Oo na, pero dito ka na umupo sa tabi ko. Sigurado kung tatamaan ka ng buhok ko at baka mabulag ka pa. Wala naman siyang pagdadalawang isip na lumipat sa tabi ko. Laglag ang pangako dahil ang bilis niya lumipat sa tabi ko. Ayaw mo pa sabihin na gusto mo lang naman ako makatabi. Anya, ang lakas talaga ng tiwala nito sa sarili niya. Akala niya talaga lahat ng babae gusto siya. Correction, ayaw lang kitang mabulag dahil baka dumagdag ka pa sa pagkakagastusan ko. Pinandar ko na ang golf cart para hindi na siya magsalita pa. Umagang-umaga tapos bangayan na naman kaya mas napapagod ako eh. Mas gusto ko pa rin talaga ang umaga na nagsisimula kung kasama si Henry. Puro lang kaming tawa ng dalawa. Sa factory na agad tayo, Terrence, para maituro ko pa sa iyo ang ibang... Doon tayo sa Maria Falls. Utos niya sa akin. At bilang utusan niya, agad ko iniliko sa ibang daan ng golf cart. Mukhang mas sanay na sanay nga talaga ang lalaking ito sa saya kaysa sa trabaho. Pangalawang araw niya pa lang sa trabaho pero gusto na agad niya na magpunta sa falls. Ganun ba talagang kapatid ko sa'yo? Biglang saad niya. Hindi ko maintindihan ang tanong niya sa akin. Ano na naman kaya yun? Bakit parang ang laki ng issue niya sa akin at sa kapatid niya? Kung mag-alala siya sa'yo, parang kinakawawa naman kita ng gusto. Napadila ako sa ibabang labi ko nang ma-realize ko kung ano sinasabi niya. Sigurado akong narinig niya ang usapan namin ni Henry kanina sa harapan ng kwarto ko. Hindi mo nga gusto ang kapatid ko pero gusto ka niya. Mali ka, Terrence. Hindi ako gusto ni Henry. Sadyang ganoon lang talaga siya noon pa lang. Pero hindi mo yun alam dahil hindi naman kayo sabay lumaki ng kapatid mo. Ako ang kasama niya simula high school. Pero ikaw hindi. Mas kilala ko siya. Hindi siya nakasagot sa sinabi ko dahil totoo naman. Masyado na naman kaya siyang nasupalpal sa katotohanan na sinabi ko. Kaya dapat huwag ka na talagang umalis dito para mas makilala mo pang kapatid mo. Mainang saad ko. Simula nang dumating si Terrence dito, hindi ko pa nakita na nag-usap ng maayos sa magkapatid. Masyado silang malayo sa isa't isa, kahit na magkapatid naman sila at sa iisang bahay lang nakatira. Hindi man magbago ang ugali niya, sana naman maging close pa siya sa pamilya niya. Kung hindi ka nga gusto ng kapatid ko, mabuti naman. Mabuti talaga iyon para sa kanya dahil ayaw na ayaw niyang mapapabilang ako sa pamilya niya. Ayoko may magkakagusto sa'yo. Bigla akong napreno ang golf cart at muntik niya ako sumubsod. Pero may malaking braso ang Martinez na kasama ko kaya nahawakan niya agad ang bewang ko. Bumaba ang tingin ko sa braso niyang nakaharang sa bewang ko. Umangat ang ulo ko at muntik ko nang mahalikan ng labi niya sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Hindi man lang siya nagulat at hawak pa rin ang bewang ko. Mag-iingat ka nga, Audrey. Tandaan mo, isang Martinez ang nakasakay kasama mo. Malamig na saad nito na parang sanay na may mga babaeng malapit ang mukha sa kanya. Legit babaero nga talaga ang isang ito. Bakit ba kasi pati sa akin ayaw mo na may nagkakagusto? Nang sinabi mo na ayaw mo na magkagusto sa akin ng kapatid mo, naiintindihan kita. Pero ngayon? Ano naman ba, Terrence? Sinusumpa mo ba ako? Gusto ko lang na hanggat sa akin ka nagtatrabaho, na sa akin lang ang buong atensyon mo. Kung gusto mo na magkasundo tayo. Masayang manatili sa lugar na ito kung kontrolado ko ang babaeng katulad mo. Audrey, nalilibang ako. Tanaw ko mula sa inuupan kong mabato at mataas na falls. Takot ako sa matataas na lugar kaya kahit nasa ibaba ako'y nalulula ako habang tinitingnan si Terrence na nasa itaas ng falls. Tanging short lang ang suot niya at mukhang sanay na sanay ang lalaking ito na naghahanda ngayon sa pagtalon. Mas mukha pang mature si Henry kaysa sa kapatid niyang ito. Bulong ko sa sarili ko. Audrey! Napahawak ako sa leeg ko na parang mababaliw na sa kakatingala sa lalaking ito. Bakit? Sigaw kong pabalik sa kanya. Mareklamo pa naman ang isang ito kapag hindi kinikibo kaya hanggat maaari sumasagot agad ako sa kanya. Umakyat ka na rito! Ayoko! Wala akong baon na damit! Ayoko rin naman na mag-swimming at mas lalong ayokong umakyat sa taas kasama siya. Baka mamaya magkamali pa ako at mabagok pa.
May mga magulang pa ako na dapat kong balikan at lupa na dapat nabawiin. Kaya mo na yan! Sigaw ko pa. Sa totoo lang, ang boring dito kung panonoorin ko lang pala siya. Mas gusto ko pa na makapagkarera ng kabayo o kaya naman ay ang magtrabaho. Ito ba ang hilig ng panganay na Martinez? Mukhang ito nga, dahil sa isla siya nanirahan ng matagal. Watch me! Tumalon siya mula sa tuktok ng Maria Falls at nag-flip back pa. Napatakip agad ako sa bibig ko sa sobrang bilis ng pangyayari at napailalim na siya sa tubig. Diyos ko, baka naman mamatay ang Martinez na yun. Napatayo ako sa mabatong inuupan ko at naglakad palapit sa tubig. Hinintay ko na may umahon na katawan pero wala akong makita. Siguro naman hindi mamamatay ang isang yun. Dahil bata pa siya at pahirapan pa siya ng Diyos. Isa pa, laking islang Martinez na iyon. Sambit ko pa sa sarili ko pero kinakabahan na talaga ako. Kapag may nangyari sa kanya, sigurado mag-aalala si Mrs. Nirvana. Anak niya sa Terrence kaya normal lang na mag-alala siya dahil ganun din naman ang mga magulang ko. Terrence! Sigaw ko at nag-e-echo lang ang boses ko sa buong Maria Falls. Puro kuliglig lang ang sumagot sa pagsigaw ko kaya mas lalo akong nilukob ng kaba ko. Ang pintig ng pulso ko ay hindi na normal. Napatili ako. Agad ko nasipa ang humawak sa paa ko. Napaatras ako malapit sa tubig at nakita ko na si Terrence na pala. Nakahawak siya sa mata niya na nasipa ako. Sorry! Kinakabahang saad ko. Ginulat mo naman kasi ako eh. Kinakabahan na nga ako dahil akala ko'y namatay na siya sa ilalim ng tubig tapos ginulat pa niya ako. Kahit naman sobrang sama niya sa akin, hindi ko pa rin hihilingin na sana'y mamatay na siya. Ang lakas mong sumipa. Daing niya habang nakahawak sa mata niya. Bakit ba kasi nanggugulat siya? Nakakapansisi tuloy kasi parang kasalanan ko pa. Hinubad ko ang sapatos ko habang nakatitig kay Terrence. Nang mahubad ko parehas ang sapatos ko'y dahan-dahan ako naglakad palapit sa kanya. Ayokong mabasa dahil wala akong pampalit pero kasalanan ko naman yata. Sigurado din ako na magpapasa iyon dahil ang lakas ng sipa ko sa kanya. Patingin nga ako. Saad ko habang palubog ako ng palubog sa tubig. Lumakad pa ako palapit sa kanya hanggang sa umabot na hanggang balikat ko ang tubig. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niyang nakahawak sa mata niya at tinignan ko mukha niya. Mukhang malalang ang pagkakasipa ako sa'yo. Sensya na. Mahinahon na saad ko. Inilapad ko ang palad ko sa gilid ng mata niyang mamula-mula na ngayon. Grabe, nasipa ko ang isang Martinez sa mata ng ganoong kalakas. Hindi ko talaga ginusto na masipa ka, Terrence. Alam ko salbahe ka, pero hindi talaga ako nananakit ng tao. Mamatay man ako ngayon, Terrence. Pero hindi ko talaga sinasadya. Pagpapaliwanag ko sa kanya, baka mamaya isipin niya pa na gumaganti ako sa pagiging insensitive niyang tao. Terrence! Pagtawag ko sa pangalan niya dahil nakatulala na lang siya sa akin. Nalog na kaya ang utak niya dahil sa lakas ng pagkakasipa ko sa kanya? Wala naman sanang bad effect ang pagsipa ko sa mukha niyang gwapo. Siya pa naman ang tagapagmana ng Martinez. Ayos ka lang ba? Tanong ko pa sa kanya. Basa na ang damit mo. Tanging saad niya. Napatingin siya sa suot ko at wala naman akong pake dahil ang isip ko ay nasa kanya at sa hawak ng kamay ko ngayon. Hinihimas pa rin ng hinlalaki ko ang gilid ng mata niya. Basa na ang damit mo, sabi ko. Pag-uulit niya pa. Ayos lang. Sagot ko. Yung mata mo namumula pa rin. Umahon ka na para malagyan natin ng yelo sa bahay niyo. Inalis ko ang kamay ko sa mukha niya na bigla niyang hawakan ng kamay ko at ibalik ito kung saan nakalapat kanina. Ganito pala talaga ang isang Audrey. Mahinang sad niya at blanco pa rin ang mukha. Ang pagbagsak ng tubig mula sa itaas ng Maria Falls at ang kuliglig ang namumutawing ingay sa paligid namin na dinagdagan ng dibdib ko na kinakabahan pa rin hanggang ngayon. Ang kamay mo, mukhang para sa akin. Natutuwa ako sa reaksyon mo, Audrey. Masyado mong inaaliw ang isang Martinez. Napalunok ako ng sariling laway ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sinasabi niyang natutuwa siya pero ang reaksyon ng mukha niya ay wala man lang kaemo-emosyon. Terrence, ano ba? Mukha naman pala nagkakamabutihan kayong dalawa. Mabilis ako lumayo kay Terrence at napatingin sa lugar kung saan nagmula ang boses. Nakita ko ang mag-asawang Martinez kaya nahiya akong bigla. Mrs. Nirvana, mali po kayo nang iniisip. Nasipa ko lang po ang anak niyo na aksidente at tinitingnan ko lang po kung ayos ba siya. Wala po. Huwag ka na magpaliwanag. Bumalik ang tingin ko sa likod ko kung nasaan si Terrence na iritado na naman. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa nakita ng mga magulang ko.
Imbes na tinutulungan niya ako na itanggi ang kung ano man na iniisip ng mga magulang niya, parang mas ginatungan pa niya ang apoy na nagsisimulang magliyab. Kaya naman pala wala kang dinadalang babae sa amin? Dahil nandito sa asyenda ang tipo mo. Singit ng ama niya na ikinalaki ng mga mata ko. Ano ba naman itong buhay ko? Tapos hindi man lang tumatanggi si Terence. Wala po yung sinasabi niyo. Ayaw ng anak niyo sa mahirap na babae na walang may pagmamalaking yaman. Basta po, isang misunderstanding lang po ang nakita ninyo. Dahil nasipa ko lang po talaga si Terence. Hindi ko na natapos ang sabihin ko na bigla na lang akong buhatin ni Terence na pambuhat kasal. Sinabi ko na sa'yo na huwag ka na magpaliwanag. Sunod-sunod ako napalunok ng sarili kong laway. Dahan-dahan na naglakad si Terence sa mabatong bahagi para makaahon na kami ng buhat-buhat niya ako. Kapag nakarating kay Henry ang isang misunderstanding na ito, baka magalit sa akin ang kaibigan ko. Hindi na nga ako sumipot sa almusal na dapat sabay kami, ay hindi pa ako nakapagpaalam sa kanya. Terence, atanggi mo nga. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano mga magulang mo sa atin dalawa. Buliw ko pa sa kanya pero parang wala lang siyang narinig at patuloy lang siya sa paglalakad. Umahon siya sa tubig nang hindi ako binababa. Akala ko lalapit kami sa mga magulang niya pero sa ibang daan siya pumunta. Naglakad siya papasok sa isang daan papunta sa treehouse na iniingatan ng mga Martinez. Terence, sinasabi ko sa'yo, itanggi mo sa mga magulang mo kung anong naiisip nila ngayon. Galit na ani ko, pero parang wala namang pakialam sa mundo sa Terence. Ano bang kasalanan ko sa mundo na ito? Ibaba mo na nga ako, Terence. Kaya kong maglakad at baka nabibigatan ka na sa akin. Basa ang suot ko kaya siguradong mas bumigat ako lalo at maong pa naman ang suot ko. Manahimik ka, Audrey. Tandaan mo na ako ang amo mo rito at lahat ng sinasabi ko'y susundin mo at pati na ang gagawin ko. Yun na nga eh. Ikaw ang amo sa ating dalawa pero ako itong binubuhat mo na parang pinagsisilbihan mo. Ikaw na nga itong nasipa ako. Ibaba mo kasi ako. Pamimilit ko pa sa kanya. Napatingin ako kung nasaan kami at nandito na nga kami sa treehouse ng mga Martinez. Ang treehouse na napapalibutan ng mga puno at sa gitna nakalagay ang maganda at matibay na treehouse nila. Naglakad siyang palapit sa hagdanan ng treehouse at sa kanya ako ibinaba. Napatingin ako kay Terence at tinuro niya lang ang hagdanan paakyat sa treehouse. Agad ko namang nakuha ang gusto niya kaya umakyat ako papunta sa treehouse nang nakayapak ako. Narinig ko ang pagsunog niya kaya mas binilisan ko pa ang pag-akyat sa treehouse dahil baka tumama pa ang ulo niya sa puwetan ko. Ano bang gagawin natin dito? Pwede bang umuwi na tayo para makapagpalit na ako? Tanong ko pa sa kanya pagtungtong ng mga paa ko sa mismong treehouse. Pagkaapak naman ng mga paa niya sa kahoy na papag, agad siyang pumasok sa loob ng mismong treehouse. Hindi na ako sumunod sa kanya dahil naiilang ako sa kanya lalo na at short lang ang suot niya. Masyadong maganda ang mga mata ko para sa katawan niya. Terence, bilisan mo kung ano man yung ginagawa mo. Ilalamig na ako. Sigaw ko sa kanya. Nakatingala lang ako sa langit dahil natatakot akong tumingin sa ibaba. Natatakot ako dahil baka bigla na lang akong mahulog. Ganun pa naman ang palagi ko na iisip sa tuwing nasa mataas na lugar ako. Magpalit ka na. Napatingin ako sa likod ko at nakita ko si Terence na nakabihis na bagong tuyong damit at short. Bumaba ang tingin ko sa damit at short na hawak niya. Ngayon ko lang napagtanto na yun pala ang mga gamit na nasa basket kanina ng golf cart na dinala niya rito sa treehouse nila. Ayos ka lang ba? Nagkasakit ka ba na sinipa ko ang mukha mo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Magpalit ka na lang agad ng damit mo at huwag na magsalita. Ang dami mo sinasabi. Naguguluhan man pero kinuha ko pa rin sa kanya ang damit na ipahihiram niya sa akin. Bigla yatang naging mabuti ang panganay na Martinez. Pumasok ako sa loob ng treehouse na kayang-kayang makatayo dahil malaki ang pagkakagawa dito. Hinubad ko na ang basang damit ko at mabilis na nagpalit na isang maong short na panlalaki at t-shirt na parang ginawa akong sampayan sa laki. Lumabas ako ng treehouse at hindi ko na nakita si Terence. Bumaba ka na, Audrey! Narinig ko ang boses ni Terence mula sa baba kaya huminga ako ng malalim at itinapak ang paa ko sa hagdanan ng treehouse at dahan-dahan na naglakad pababa. Namoy ko agad ang usok ng sigarilyo habang bumababa ako. Bakit amoy sigarilyo? Kunotong tanong ko. Pagkababa ko ng treehouse, agad na hinanap ng mata ko ang amoy sigarilyo at nakita ko sa Terence na humihit-hit na isang sigarilyo sa tabi ng mismong puno. Terence, bawal manigarilyo dito! Mabilis ako lumapit sa kanya at maingat na hinatak ang sigarilyo sa daliri niya. Hinagas ko ito sa malayo at napaangat ang ulo ko
sa Martinez na ito. Ang linis-linis ng hangin dito at walang polusyon tapos dudumihan mo lang? Hindi lang ang hangin na dinudumihan mo dahil pati ng baga mo. Tapos pati ako nadamay mo. Mas malalaki ang epekto sa second-hand smoke. Tumaas lang ang sulok ng labi ni Terence at sumandal siya sa puno ng nara. Tinaas niya magkabilang braso niya at pinagkrus ito sa harap ng dibdib niya. Kapag nakita ng mga magulang ko kung paano mo kong kausapin ngayon, nakaisipin nila na tayo na. Talagang pinipilit niya na magkaroon kami ng issue. Sira na ba siya? Akala ko ba ayaw niyang marumihan ang pangalan nila kung may katulad ko na mahirap na papasok sa pamilya nila? Joke time ba to? Kung makaakto ka parang girlfriend kita na alalang-alala sa akin dahil sa paninigarilyo ko. Gusto mo ba ako, Odd? Gusto ko ang paligid ko. Gusto ko ang sarili ko kaya ayoko madamay dyan sa paninigarilyo mo na masamang bisyo. Mas gugustuhin ko na magkagusto kay Henry kaysa sa'yo. Tandaan mo yan. Biglang nawala ang ngisi sa labi niya at napalitan ito ng isang nakakatakot na tingin sa akin. Ang mga mata niya na handa akong saksakin sa sama ng tingin niya sa akin. At sa tingin mo, hahayaan kita na magkagusto sa kapatid ko nang hindi ka dumadaan sa palad ko? No fucking way, Audrey. Ako ang una mo magugustuhan at ipupusta ko pa ang lahat ng yaman ko. Henry, tawag ko sa kaibigan ko na nanonood ng TV sa sala nila habang nakaupo sa sofa. Napalingon siya sa akin at ngumiti na parang wala akong nagawa. Hindi ko siya sinipot sa almusal namin kanina pero nakangiti pa rin siya. Audrey, upo ka rito. Nakangiting saad niya. Naglakad akong palapit sa kanya at naupo nga sa tabi niya. Kinuha ko ang isang unan at ipinatong ko ito sa ibabaw ng hita. Sorry kung hindi ako nakasabay sa pag-aalmusal mo ha. Nagmamadali ka sa kuya mo kanina. Pagpapaliwanag ko sa kanya dahil kanina pa ako nagigilty sa tuwing naiisip ko siya. Hindi ko alam kung saan nga ba talaga ako nagigilty. Kung dahil ba sa hindi ako nakasipot sa kanya kanina umaga o dahil natatakot ako na baka malaman niya ang bagay na iniisip sa amin ng mga magulang niya. Bakit kasi ayaw itanggiin ni Terence sa mga magulang niya na wala naman talagang kahulugan kung ano ang nakita nila sa Maria Falls? Ayos lang. Kumusta ang pagsama mo sa kapatid ko? Sobrang sakit mo sa ulo? Tanong niya sa akin. Hindi lang sobra, dahil sobra-sobra. Pero mahaba naman pasensya ko. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo na sa akin ha. Ayokong pahirapan ka ng pahirapan yan. Audrey. Oo nga, sasabihin ko sa'yo. Nakangiting saad ko sa kanya. Nakalimutan na niya na nanonood siya ng TV at mas pinili na niya makapag-usap sa akin. I know you, Audrey. Ang hilig mo magsekreto sa akin noon pa man. Napatawa ako sa kanya dahil parang siyang nakatatandang kapatid ko. Namiss ko tuloy bigla ang kuya ko. Ang kuya ko na isa sa dahilan kung bakit kailangan ko magsumikap. Kailangan ko siyang tulungan sa mga gamot niya dahil ang hina ng baga niya. Basta ngayon, sasabihin ko na agad sa'yo para hindi ka na mag-alala sa akin. At isa pa kayang-kaya ko ang kapatid mo. Talaga lang ha? Anya at biglang nahiga sa sofa at umunan sa akin. Pero hindi pa siya nagtatagal sa pagkakahiga sa akin na biglang may humampas sa paa niya. Napatingin ako sa humampas at nakita ko si Mrs. Nirvana. Ano ba yun? Iritadong sigaw ni Aaron at napaupo sa sofa. Huwag mo sigawan ng mama mo. Singit naman ni Mr. Hariante na napadaan sa sala. Pero ang tingin ko ay na kay Mrs. Nirvana lang. Nagtataka kung bakit bigla niyang hinahampas ang paa ni Henry nang wala namang ginagawa. Bawas-bawasan mo ng pagiging madikit mo kay Audrey dahil girlfriend na siya ng kuya mo. Ha? Sabay na saad namin ni Henry. Nagkatinginan kami ni Henry at nagsalubong agad ang kilay niya sa akin habang umiiling naman ako. Ano ba naman ito? 3 araw ko palang nakakasama sa Terence tapos boyfriend ko na agad siya. Henry, tingnan mo kuya mo. Muling bumalik ang tingin namin ni Henry sa mama niya at tinuturo niya ang kanang gawin niya. Napalingon kami ni Henry nang sabay na naman at nakita namin sa Terence na masamang-masama ang tingin sa amin dalawa ng kapatid niya na parang may pinatay na naman kami. Sunod-sunod ako napalunok ng laway na sumunod na umigting ang panga niya. Ano na naman bang problema niya? Una, hindi niya itinanggi sa mga magulang niya na isang misunderstanding lang ang nakita nila kanina. Tapos ngayon naman, girlfriend din niya ako. Anong girlfriend? Seryosong tanong ni Henry na papunta na sa pagiging galit. Napatayo pa ito sa sofa at naglakad papunta sa kapatid niya. Napatayo na rin agad ako dahil kilala ko ang kaibigan ko. Alam na alam ko kung kailan niya balak na maghamon ng away. Ano nangyayari?
Naguguluhang tanong ni Henry. Malalaking hakbang ang ginawa ko para lang maabutan si Henry bago pa niya malapitan ang kuya niya at nagtagumpay naman ako. Nahawakan ko agad ang braso ni Henry at iniharap ko siya sa akin. Isang misunderstanding lang lahat ng ito, Henry. Walang namamagitan na kahit na ano sa amin ng kuya mo. Kaya lang naisip ng mama mo iyon dahil nakita nila kami kanina sa Maria Falls na dikit na dikit. Aksidente lang yun kasi nasipa ko ang mata ni Terence. Kaya kailangan ko siyang lapitan para i-check kung ayos lang ba siya. Pero wala talaga yun. Hindi ko magugustuhan ng kapatid mo tulad ng napag-usapan natin, Henry. Pagpapaliwanag ko sa kaibigan ko at alam kong narinig lahat iyon ng mama nila. Ayoko masira ang matagal ng pagkakaibigan namin ni Henry. Ayaw niya magkagusto ako sa kapatid niya at gusto ko siyang sundin dahil hindi rin naman si Terence ang lalaki magugustuhan ko. Alam ko yun sa sarili ko. Naiintindihan mo ba ako, Henry? Hinihingal na tanong ko sa kaibigan ko. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung dahil ba kay Henry o sa isang pares ng mga mata na masama pa rin ang tingin sa akin. Oo naman. Mabuti na yung pinaliwanag mo na agad sa akin na lahat. Kalmado na saad niya. Bigla naman na may humablot sa kanang braso ko na nakahawak kay Henry, dahilan para mabitawan ko ang kaibigan ko. Pagkatingin ko sa taong may hawak sa akin, sumalubong agad sa akin ang mga nanlilisik na mata ng panganay na Martinez.